nagdi-delete ako ngayon ng mga photos and videos kasi wala nang memory sa computer na to. So may nakita ko mga photos. I think hindi pa ito na-upload. Ever. Oh. Oh my God, ang daming photos. Ang daming photos. Multo by Cup of Joe. Pasok. Dami, oh. Oh. Hello Kathleen fans! So bago yung issue ng Kathnel mga kasamberos, ito muna ha. Si Sir Johnny Beriani ay nag-post ng bagong video na kung saan ay magdi-delete sana siya ng mga photos at saka videos na kasi wala ng memory ang kanyang computer. Tapos may nakita siya mga photos no na hindi pa na-upload, never pang na-release mga kasamberos. Ito yung pictures and videos mga kasamberos nung bumisita ang Kathleen po no way back 2019 sa Tag 911 or Tag 911 nga mga kasamberos na radio station sa Dubai. Si Sir Johnny Beriani talaga may alam talaga to sa Kathleen mga kasamberos. Tapos parang nagulat siya kasi siya mismo yung parang ibang angulo hindi niya nakita no, ngayon lang niya nakita mga sa computer mga kasombreros. Buti na parang pinapayagan siya na ipakita to mga to. Well anyway siguro bossing na to si Sir Johnny Beriani dun sa kanilang TV kanilang radio station mga kasombreros or opisina. So, yung dugyot niya dito. Pero sabi niya sabay-sabay tayo mag-relapse na Kathleen fanatics mga kasombreros. So, maliban sa updates natin, sige ito muna, itatakal ko muna itong kay yung Kathnel na sasabi nila mga kasombreros. Nagugat ito kasi, para sa akin wala talagang basis ito na solid mga kasombreros. Nagugat ito sa parang pinost ni Sir Sian Gasa na naman, sorry po pero yun nga, nag-uugat dati, nag-post siya ng eme sa Kathnel. Tapos na-misinterpret na naman ng mga tao kung kaya yun nga, parang nabubuhay ng pag-asa ang Kathnel, ang ginagawa ng mga Kathnel fans. So sorry po ay nagpo-post sila ng ng mga old pictures or old videos ng Kathnel mga kasombreros na magkasama at saka very sweet mga kasombreros. Pero sa akin kasi okay lang na maganto sila but not to the point siguro na kung parang magbabalikan kasi kung marketing strategy hindi naman sa pang-down sa Kathnel pero wala pang napatunayan na nag-break ang records ang Kathnel mga customers maliban siguro sa syempre yung na-income nila ng na accumulated from 2010s hanggang kailan yung last nila 2017 wala pa sila breaking records strategy or marketing wise mga kasombreros ang wala makakatalo sa Kathleen na tandem. Okay, imagine niyo yung 10 Metro Manila Film Festival kung ako yung magiging producer ng isang pelikula ng isang movie mga kasombreros, syempre mas pipiliin ko yung kikita at saka surefire ako sigurado at saka may napatunayan na i-income or kikita mga kasombreros sa takilya. Kasi kung ikaw isang kung ikaw ay isang kung kunwari nasa ABS-CBN ka na side or sa GMA, syempre kapag bosses at saka management kapag wais ka talaga na may strategy ka when it comes sa sales, nakikita talagang lahat ng staff, lahat ng crew hindi malulugi, maging yung management mismo nagagastos sa pag-produce ng movie. Syempre doon ako sa tested and proven na 2018 bigla na lang sumulpot na parang kabuti ang Kathleen sa Hello Love Goodbye na break ang record. Okay, tapos nung Hello Love Again na kung iisipin para sa akin ay 2 billion na mga kasombreros. So parang parang ganun mga kasunod. Ang mga tao naniniwala lang kasi syempre kapag hindi solido at saka hindi firm ang kanilang prinsipyo, talagang papanig ako sa ganito kasi nag-post si ganito, nag-post si ganyan. So maniniwala sila agad. Pero para sa atin na solid Kathleen fans, talagang tayo po ay team panatag mga kasombreros na kahit ano pa man kasi tsaka kung ako kunwari ako yung babae hanap pa ba ako ng
hindi katulad ni Alden na mabait, mayaman, investor, down to earth. Tsaka syempre may takot sa Diyos mga kasambreros na maka-Diyos siya, no? Family oriented, mahal ng karamihan ng mga tao sa industriya, no? At saka maging ng mga fans mga kasambreros. We're not against Sir DJ, pero when it comes sa choosing the right one, ay doon na tayo syempre sa maka-Diyos mga kasambreros, no? At saka hindi natin sasabi na hindi maka-Diyos si Sir DJ, pero ano kasi parang vulgar at saka candid talaga yung pagpo-post ni Sir Alden mga sis, na nakita naman natin sa kanyang Instagram stories na talagang vulgar siya, no? Tenacious siya at saka determined siya, and mabuka siya, no? Showy siya mga sis, expressive siya sa kanyang faith, at saka syempre, no, sa private na life niya, which we definitely respect, ay yun po yun mga kasama. So kaya Team Panatag po tayo. Pero kayo, no, nasa sa inyo na yan kung magpapadala kayo sa mga post ni ganito, post ni ganyan. Sabi nga ni Mami Min nung binidyohan siya ni Tita Long Gumatay, wag po tayo magpapaniwala sa fake news as long as walang resibo na pinapakita sa mga social media or sa both networks mga kasambreros. Doon pa rin tayo talaga sa subok na, no, na love team at tandem mga kasambreros. So pero syempre, iniiwan ko sa inyo kung kayo ay maniniwala o hindi, kasi hindi ko naman kayo mapipilit, no? Ang sa akin lang ay sa mga sasang-ayon. Kaya ganun po siya mga kasambreros. And then ito, update tayo. Ang kulit ni Sir Alden dito kasi may post tayo bakit kay Ma'am Catherine. Kasi si Prince Bernas ay parang mag-start niya yata siya ng YouTube channel or vlogging mga kasambreros. Tapos, sabi niya parang nagpahinga sila. Tapos, hello guys, ganyan. Tapos si Pops Alden naman, sabi niya dito ay hindi na ako magsasalita. Sabi niya, naging matipid ang kanyang, sabi niya, ayaw magsalita, sabi niya gano'n mga kasambreros. So, sobrang kulit na yung Pops Alden mga kasambreros. So, yun nga, no, talagang vibes sila. And then maraming pictures. Nag-share din siya ng verse sa kanyang Instagram account kanina. Sabi niya, you and me, Lord, always. So, who am I? Ang kanyang background music mga kasambreros. So yun na, no, and then ang daming pictures ng mga tropa pips na shinare niya kanina. Syempre yung kanyang kulnago, no, yung kanyang therapist mga kasambreros. And then si Ma'am Catherine ay nag-post din, no, ang isang admin ng picture ni Judiva. Ang pangalan nito mga kasambreros, parang close friend niya ito mga kasambreros, no, kayakap niya. So parang pareho sila naka-black mga kasambreros, so sobrang kulit nilang dalawa. So they missed each other, sabi ng caption. And then last item natin ito, yung full picture ni Ma'am Catherine at saka ni Nadine Lustre mga kasambreros para sa Cosmo or Cosmopolitan Magazine. No? Ang ganda ni Ma'am Catherine, no, talagang litaw. Maganda si Ma'am Nadine pero hindi sa naging bias tayo. Si Ma'am Catherine talaga nangingibabaw. Although magkamukha sila may similarities sila mga asos, pero mas maganda pa rin talaga si Ma'am Catherine. And medyo, parang sa akin to point of view ko lang, parang medyo nakaka-off yung tattoo ni Ma'am Nadine Lustre. Pero in general, no, I'm not judging them naman. Napakaganda ni Ma'am Nadine Lustre. Medyo nakaka-off lang yung kanyang tattoo mga kasambreros. So yun lang po sa ating captain items at saka abang pa kayo, no, pero baka baka bukas na tayo mag-continue kasi nakatatlo na tayo for today. Sana po ipangin po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasambreros, ayan, napakaganda po nito. Ang title natin, Lampara, Ilawan. O, di ba? Parang MMK ang ginagawa natin dito. Para may mga title talaga mga kasambreros. No, I love writing actually. No, I was the editor-in-chief of our school paper dati nung college. Talagang nag-share dito. Share ko lang po mga kasambreros with all humility naman po, no. Sana po ay patawarin nyo na po ako. Psalm 119:105, sabi dito, your word is a lamp to my feet and a light to my path. No, referring to the word of God. Sa Tagalog po, salita mo ay isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. So ang scripture na ito, napakaganda nito mga kasambreros, and marahil ay narinig, nabasa nyo na ito ng maraming beses. So the scripture highlights the importance of God's word in guiding our lives. Kasi ang lampara, ang ilawan, no, sa mga hindi po nakakaalam, ay sa amin dito sa probinsya talagang gamit na gamit ito, no, lalo na pang nung time na hindi pa uso ang ilaw mga kasambreros or yung kuryente.
talagang mangangapa ka sa dilim. Yung kumapakwento ng kapatid ko ay dati daw sa gilid ng sapa, yung may dadaanan silang sapa, tapos wala talagang kuryente, namatay yung kanang nasira yung lighter, tapos wala silang lampara, wala silang ilaw, wala silang flashlight and so on. Wala ring cellphone mga kasombrero. So talagang nangapa sila, no? Ang ginawa nila, yung nasa harap yung panganay namin, siya yung parang guide, nangangapa rin siya na habang naglalakad. Tapos yung damit ng isa, hinahawakan ng isa sa likod. Tapos parang ano sila, parang naging chain mga kasombreros, para hindi po sila maligaw at nakarating po sa bahay namin. So ako kasi lumaki ako dun sa Konsultan Kudarat, so hindi ako lumaki dito sa amin, sa side ng nanay ko sa Davao. So yun po yung story. So nirelate ko yon, no, na sobrang mahalaga yung ilaw. Okay, tayo, we may not be physically blind, kasi may dalawang mata tayo na nakita natin yung mga bagay-bagay, pero spiritually, kung pa yung aspect natin sa ating spiritual aspect mga kasombreros, ay hindi natin alam, baka tayo pa ibulag, because kung pa hindi tayo palabasa at hindi tayo nagpapakain ng ating kaluluwa ng salita ng Diyos, and yung faith natin ay minsan nag-waver. Kapag malabo ang lampara, kapag hindi siya gaanong maliwanag mga kasombreros, ay di ba mahirapan ka rin, no? Parang ganoon din minsan ang ating buhay. Kapag mahina ang ilaw ng ating pananampalataya, yung salita ng Diyos ay hindi natin nagiging ilaw, hindi natin nagiging patnubay, hindi natin nagiging lampara mga kasombreros, ay yung ating daraanan, kapag tayo ay nakakaharap ng mga challenges, na mga trials mga kasombreros, ang tendency ay iba yung actions na ginagawa natin, iba yung decisions na ginagawa natin, because we don't have the proper guidance, kasi nga hindi gaanong kukurap-kurap yung ating lampara, no? Parang ganun mga kasombrero, kasi nga kulang at hindi gaano maliwanag. When we think about a lamp, we see that it illuminates the way ahead, okay, enabling us to see clearly and make safe choices. So see things clearly, okay? Take note of that mga kasombrero. Similarly, kagaya ng salita ng Diyos mga kasombrero, ay nagpo-provide ito ng wisdom, ng direction, ng iba't ibang pamamaraan ng Diyos related at saka galing sa kanya mga kasombreros, kapag tayo po ay humaharap sa circumstances ng buhay. So just as a lamp brightens a dark path, God's teachings help us navigate our lives, shining light on our decisions and actions. At nagbibigay sa atin ito ng sense of comfort mga kasombreros. Parang assurance siya na hindi tayo nag-iisa sa journey ng buhay kapag tayo po ay nag-rely sa salita ng Diyos, at saka kung merong clarity, kasi nga di ba ang lampara or ang ilaw mga kasombreros, ang ilawan ay nagbibigay sa atin ng liwanag ng buhay, no, liwanag sa buhay mga kasombreros. And ang phrase na your word is an acknowledgement ng authority ng Panginoon mga kasombreros, at saka ang samista dito ay hindi siya nagre-refer lamang sa human writings, okay? Nagre-refer siya, or he speaks of divine instruction na kumaga pa may kargang bigat, okay? Bigat at saka halaga, importansya or significance mga kasombreros sa ating, or significance sa ating living, okay? Vital for living. Therefore, it is essential to recognize and respect the power contained within Scripture. So, lamp for my feet. So, ito yun. Nag-indicate ito mga kasombreros ng personal connection, okay? Maraming mga tao, they know God, but they don't have a personal connection, personal relationship with God. And dahil dyan, nabubulag sila, na walang ilaw yung kanilang lampara, kumaga napundi mga kasombreros. And that's very dangerous, okay? Perilous mga kasombreros sa ating English vocabulary. Detrimental po pwede, because hindi man tayo bulag physically, sabi nga natin, but sa buhay, we found it, hindi man tayo bulag physically, pero yung mga desisyon natin mali, okay? Padalos-dalos, for example, kasi nga we don't have the proper guidance of the Word of God. Ganun po siya mga kasombreros. Instead of outlining our entire journey, God provides wisdom for our present path. It emphasizes that we must trust Him moment by moment, recognizing His guidance is enough
for every situation. So hindi lamang siya nagtiwala ka ngayon, bukas hindi ka na magtitiwala sa Panginoon. That's a no-no mga kasambreros. Always and always. Sabi ito, moment by moment mga kasambreros. So one of the most significant lessons we draw from this verse is the importance of scripture in our lives. So always yan, no? Talagang dapat araw-araw tayo ay nagbabasa at nagpapakain ng ating kaluluwa mga kasambreros of the Word of God. Apart from guidance ito, guide mga kasambreros, but this is the food for our soul. And additionally, ang verse nito nag-remind sa atin ng constant presence ng Panginoon. Hindi siya dito si Lord, bukas wala na, bukas nandito, hindi po siya ganon. We can find peace knowing that we are never walking alone. God is actively illuminating our paths and guiding us if we allow Him to. His Word invites us to trust in Him, providing the confidence to make choices without feeling overwhelmed by uncertainty. Nakaka-overwhelm kasi, no, talaga yung uncertainty, yung hindi ka sigurado, no, baka hindi ako So kapag na-overwhelm ka na, doon na, no, aatakihin ka ng Satanas na kasi wala kang panahon sa kanya, ay aatakihin ka niya ng kaliwat ka ng mga negative thoughts mga kasambreros. And delikado yon, no, hindi lang ikaw ang maapektuhan kundi ang iyong buong pamilya mga kasambreros. No, napakagandang reminder actually. Beautiful reminder ang verse na ito mga kasambreros ng role ng salita ng Diyos sa ating buhay. Or poetically speaking, ang ginamit dito na a lamp to my feet, no, ay yung salita ng Diyos mga kasambreros. Generally speaking yan kasi ang journey, di ba, naglalakad tayo, so we use our feet. Kapag tayo nag-travel, we use our feet, no, sa buhay, we use our feet to stand. Tapos sa journey ng buhay in general ay yun nga, no, nakakatayo tayo hindi lamang ng ating paa, but most especially ng salita ng Diyos na ilaw sa ating daraanan every single time. Alright, so na po in the meantime po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ in His Word in itself. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment po mga stars, and paalam po. I love you all.